yung nag-iisang takip para malaman natin talaga yung flood control scandal, kung ano man yung mga kailangan nating malaman tungkol dito ay natanggal na at napalitan na. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson na sa una akala natin matapang, akala natin anti-corruption, pero kalaunan siya yung naging hadlang para malaman natin talaga yung katotohanan. Formal nang inihalal ng Senado si Senadora Pia Cayetano upang pamunuan ang komiting kilala sa pagsisiyasat sa malalaking kontrobersya at umano'y anomalya sa gobyerno, kabilang na ang mga isyu kaugnay ng flood control projects. Matatandaang naging sentro ng pambansang diskusyon ang Blue Ribbon Committee matapos nitong pangunahan ang serye ng pagdinig ukol sa umano'y maanumalyang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Blue Ribbon Committee ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado dahil sa kakayahan nitong magsagawa ng malalimang investigasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno at pribadong personalidad na nasasangkot sa mga aligasyon at katiwalian. Dumating ang reshuffle na ito sa gitna ng umiinit na tensyon sa Senado kasunod ng leadership changes, impeachment-related issues at serye ng mga kontrobersyang yumanig sa mataas na kapulungan nitong mga nakaraang linggo. At tuluyan na ngang napatalsik si Ping Lacson sa kanyang pwesto na kilalang tagapagtanggol nila Martin Romualdez at Bongbong Marcos na siyang itinuturong mastermind ng mga testigo sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan na umabot sa trilyong piso ang halaga. Kaya naman, mas lalo pang naghihirap ang ating mga kababayan. Bagong Blue Ribbon chairwoman po ang Senado ngayon. At gumawa po ng kasaysayan si Senadora Pia Cayetano bilang tanging babaeng senador na humawak sa naturang posisyon ng dalawang beses. Dalawang beses, Ano yes. po ang nakikita nyo dito? Kasi ito po isa sa mga inantabayanan ng ating mga kababayan, lalo na't nabitin sila doon sa investigasyon kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects, issue ng corruption po. Well, I think with the experience that she has, no, dahil nga na-handle na niya itong makapangyarihang committee na to in the past, I think she is the perfect person. Ano? Of course, Senator Marcoleta could have also been a good alternative. Kaya lang kasi alam naman natin that if ilalagay doon si Senator Marcoleta, that will put a lot of fire, no, especially on the Senate leadership, na para bang kumaga parang hindi yung perception na talagang pinapagharap lang si Ping Lacson tsaka ito si Senator Marcoleta. So I think to diffuse that and to actually de-escalate yung possible tension on that matter, mas maganda nga na si Senator Pia Cayetano na yung nailagay dito, no. And asahan natin definitely na magkakaroon tayo ng mas maayos na pagbalangkas dito, no. Mas magkakaroon ng direction kasi nga yung nag-iisang takip na para malaman natin talaga yung flood control scandal, kung ano man yung mga kailangan nating malaman tungkol dito ay natanggal na at napalitan na. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson na sa una akala natin matapang, akala natin anti-corruption, pero kalaunan siya yung naging hadlang para malaman natin talaga yung katotohanan. So, it's a good thing, I think mas maganda na ngayon yung tatahakin ng Senate Blue Ribbon Committee at lalo lang nitong ma-heighten or mailalagay sa surface yung kahinaan ng nakaraang liderato, lalong-lalo na sa pag-iimbestiga dito sa flood control scandal. Kasi nga maliwanag na may mga pinagtakpan sila at may mga tao silang pinoprotektahan, lalong-lalo na itong si Senator Ping Lacson, na parang ang characterization ko sa kanya para siyang isang dragon slayer daw, na nung nakarating siya sa Castillo, instead na patayin niya yung dragon, naging gwardiya siya nito. So, something like that. No? So, ngayon na wala na siya, mas mag-aasahan natin yung mas maliwanag na direksyon nitong flood control. At sana, maging susi talaga ito sa pagpapakulong at pag-aalam natin kung sino talaga yung mga tao na dapat ng managot dito. Opo, dito naman po sa issue, dahil maya't maya po,
Prof, naririnig natin na meron na namang kudita dahil sa manipis lang po yung bilang talaga ng majority at minority. Sa tingin niyo po, bakit laging may ganyan pong tayong naririnig? Yung issue din ng kailangan bang mangyari ito dahil may nagko-control sa kanila para sa impeachment at para mapigilan yung investigasyon sa flood control. Ano bang dapat malaman ng ating mga kababayan ukol sa mga ganito pong mga pangyayari sa kasalukuyan po? Well, para sa akin, yun nga, very, very fluid naman talaga ang Senado, no? Anything could happen even overnight, and a lot of things could actually transpire, even if, wala tayong masyadong nalalaman, pero may mga behind the scenes kasi, no? May mga behind closed curtains agreement and negotiations na nagaganap, no? Sana ang tignan natin dito is yung patatiliin na muna sana natin. Kasi kung pinibigyan natin si Tito Soto at saka itong si Ping Lacson ng 6 na buwan, 8 buwan at wala nga nangyari, bakit natin papalitan agad itong liderato na 1 linggo pa lang naman ang nakakalipas mula nung sila ay pumalit. No? So we need to give ample chance to them to also prove themselves. No? Kasi kung papalitan natin sila kaagad, nagiging maliwanag that everything is actually born out of politics. And kung titignan naman natin din yung qualification at yung experience at track record ni Senator Cayetano, I mean, pound for pound naman. I mean, kumpara kay Senator Tito Soto na I don't know kung ano ba yung kaya niyang ipantapat dito kay Senator Cayetano in terms of legal expertise and brilliance pagdating dito sa mga ganitong usapin, tingin ko naman we're right now in better hands kumpara dito kay Senator Tito Itbulaga Soto. Opo, kasi nabanggit din ng dating tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na possible na isa sa mga factor kung bakit napalitan din ang liderato ng Senado ay dahil sa walang or kakulangan ng kaalaman ng dating Senate President Tito Soto, lalo na sa usapin sa impeachment. At akma itong kasalukuyang liderato dahil sila po ay nag-convene na rin bilang impeachment court. Mas sanay kung isang abogado, matagal na sa propesyon para dito po sa usapin na ito, Prof. Tama po yun. And I totally agree with that because an impeachment is a legal and constitutional proceeding. And kinakailangan talaga rin natin dito yung tao na mamumuno, meron talagang sapat na legal na preparation. At yun yung kasing magdidikta somehow kung ano ba yung mga regulations, ano ba yung mga legal mechanisms na kinakailangan nating malaman at maintindihan at magiging mas madali ito para sa kanya kasi nga meron na siyang legal background about this. Hindi lang siya yung tipong aaralin mo muna bago mo gawin kasi nga you cannot hindi pwedeng trial and error dito na kasi napakahalagang pangyayari itong impeachment. Imagine, they are trying to remove, possibly, a constitutionally elected official. Not only that, she was voted by 32 million Filipinos in the last election. And then you're a 24-man committee composed of senator judges will be removing her. So medyo mabigat na hamon ito, at hindi ito basta-basta magagawa lamang ng isang komedyante. So I think Senator Cayetano really fits the bill. Opo. Dito naman tayo sa naging mga pahayag ng mga kongresista na pabor talaga dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi daw sila natatakot sa darating po na eleksyon sa maaaring maging epekto ng pagsuporta nila dito sa impeachment. Sa tingin niyo po sa kanilang ginawa sa mataas pa rin na suporta na pinapakita ng taong bayan sa pangalawang Pangulo, wala ba o merong epekto sa kanilang future na pagiging politiko po, Prof, dito sa mapabor sa impeachment?
Well, titingnan po natin kasi rito, no. Number one, yung political machinery and the resources that was given to them. Kasi kung totoo na binigyan sila ng 20 million, another 70 million for MOOE, and another 150 million for later release, no, para sa kanilang constituents, magagamit nila to actually to still consolidate yung kanilang yung kanilang political base dun sa areas na yan. Kasi syempre at the end of the day, ang mga kababayan natin nangangailangan talaga ng tulong pinansyal, ng ayuda, for example. At ito nga ang gagawin nila dahil naisip na to ng gobyerno, no? They know that this is going to happen, na matatakot yung mga politiko, especially the congressmen, to vote in favor of the impeachment. So what they did was they tried to craft a mechanism para nga tapatan, no, yung hamon na to, and that is of course by giving them money, no. So syempre kapag meron ng pera, nag-iiba na ang tono at ang demeanor, no, ng ilan sa ating mga kababayan. At kapag may suporta na agarang ibibigay sa kanila na manggagaling nga dito sa mga kongresista na to, maaring hindi magiging malaking epekto. Hindi ko sinasabi na hindi na nila susuportahan si VP Sara, pero nandun pa rin yung suporta nila dito sa mga kongresista na to kahit hindi sila bumoto kay VP Sara, kasi nga meron nakukuha na benepisyo yung mga taong bayan galing sa kanila, na galing din naman doon sa kabanang bayan na pinansuhol sa kanila para nga bumoto in favor of the impeachment. Huli na lang po mula sa akin, Prof, magiging finish na ba ang 2028 sakaling makakuha ng paborableng desisyon mula sa Korte Suprema o di kaya ay sa Senate Impeachment Court dyan po sa Senado, si Vice President Sara Duterte? Well, I think with the way things are going right now and with the composition of the Senate and the majority, I think it's safe to say na if we're going to look at the impeachment as a political numbers game, talagang makikita natin that it's really leaning towards possible acquittal, no? Pero like I said a while ago, hindi pa rin naman ito talaga sigurado dahil nga maaring may mga pagbabago na maganap, depende doon sa lalim at lawak ng mga pag-uusap na nangyayari behind closed doors, sa mga transactions na nagagawa, sa mga agreements na nabobroker as time progresses, no? So everything is not yet cast in stone. Pero kung sakali naman na mananatili itong composition na to, I think it's safe to say that we're good to go, no? Pero I mean, the Vice President is already assured, no, that she will be able to run for 2028. Pero ang tanong ko si Rito is, ano naman yung magiging pagtanggap nito ng mga opposition, lalo-lalo na ng mga kontra sa ating ikalawang Pangulo, particularly itong mga miyembro ng Kongreso, itong mga makakaliwang grupo, itong mga Pinklawan at Dilawan. I'm sure that they will not accept this sitting down, that they will still be protesting, and they will be continuing with what they're doing right now because they feel na hindi ito yung tamang decision. It's very obvious, no? Pero ang kailangan natin din ditong bantayan will be the impression that the public will be making out of this impeachment. Kasi whether or not makonvict siya, no, the mere fact na ito maglalatag ng mga ebidensya, ng mga testimonya, tsaka ng mga pahayag, no? This may create the impression that she is possibly guilty even before a verdict will be reached, and it's the impression that is given na medyo negative on her part. Ito yung iniiwasan natin basically. Opo, singit ko lang po, Prof, sakali naman po na siya po ay mahatulan ng guilty naman, no? Ma-impeach po, Prof. Usap-usapan din kasi, nababasa ko rin sa social media na pwede namang maisalin sa kanyang mga kapatid kung para sa 2028. Maaari bang ganun din ang magiging suporta? Nakikita nyo po na maisalin pa rin sa isa pang Duterte po, Prof? Yes, possible naman yun. It could actually be an alternative plan on the part of the Duterte bloc, no? Basically. And dito natin matetest kung gaano ka-resilient yung
suporta ng mga kaalyado, ng mga pangulo at ng kanilang mga supporters, no. So what I'm saying here is that yung tinatawag natin na hardcore supporters, no, yung pinaka-core unit ng ng vice presidential support, dito natin matetest, no. Kasi the truth is, kung sakali mang hindi siya makahabol, no, it's quite funny to think na yung mga supporters niya ay iboboto ba si Senator Risa Hontiveros, si Trillanes, si Bam Aquino, or si Leni Robredo? I mean, I highly doubt it, no? So, kaya kakailanganin talaga nila mag-build in ng isang alternative candidate, no? Otherwise, these people that are supporting the Dutertes, I doubt it if they will change position, but they would support anybody that the Dutertes will be endorsing definitely. Opo, at huli na lang po talaga, Prof, if ever naman po, nakita nyo rin po ba na dito sa mga kalaban po ng mga Duterte, pati rin yung mga, which is naumpisa na yan din ata dito kay Congressman Pulong, na inireklamo din po sa ombudsman sa kanyang distrito, masyado na bang klaro o halatang-halata na talaga pag itong mga Duterte ay magiging subject din po ng panggigipit? Yes, definitely. At I think matagal na naman natin itong naranasan ng mga Duterte for the past 4 years or 3 years, and I think they're already used to it. No? Ang mahalaga lamang dito masagot natin at maibigay natin yung ating pahayag ng maayos. And I think that will be the condition that they are going to tread from now up until 2028, no? And I think they need to be prepared for that. Opo. Prof, mga pahabol lamang na mga katanungan, si Jade po ulit ito. Kung sakali man po na yung ilan po sa mga senador ngayon na nasa majority ay tutuluyang kasuhan o may kaso na nga kinakaharap. Babanggitin natin ilan nga sa mga humaharap ng kaso, si Senator Jinggoy Estrada, meron din si Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero, at yung dalawang Villar, may mga kaso po silang kinakaharap. Sa tingin po ninyo ay makakaapekto po yan doon sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment? Yes, they will definitely use that card against the Vice President, at sa kanyang mga kaalyado. Pero ang maganda siguro natin titingnan dito is, for example, the Senate Duribon Committee, which is now under Pia Cayetano, kung yung mga investigation, ang uunahin muna ay yung mga allegations labang kay Martin Romualdez, kay Saldico, yung testimony ng 18 Marines, I think that will bring the limelight out, no, from the senator judges na implicated dito sa flood control scandal. And then secondly, ang maganda rito siguro, maaari kasi mangyari yan, yung negotiations, so kung tawagin natin palit-ulo, so para hindi ka na pitpitin dito sa iyong kasong kinakaharap, lumipat ka, I think what we can do there and what they should do is to expose this, to the public, na may mga kumausap sa kanila na ito yung offer, because that will really cast a lot of doubt on the accountability mechanisms itong impeachment. Kasi kung lumalabas, talagang political weaponization ng ginagamit, and they're going to do everything and anything, even to risk, public accountability. Kasi nga, publicly accountable itong mga senator judges na to na involved dito, pero willing sila na kalimutan na lang ito just for the sake of them na babaliktad against VP Sara. So if they're going to be bringing this out in the open, itong mga ganitong behind the backdoor negotiations na to, mas magiging maganda na expose nila to. I think mas magpapasolidify ito doon sa chances ng ating ikalawang Pangulo, at mas may papakita na itong gobyerno na to talagang very desperate na makakapit sa kanilang position at the moment. Opo, huli na lang. Ikaw ba'y naniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay may impluwensya po sa mga nangyayari ngayon? At kung wala man, dapat bang siyang makialam? Dahil siyempre, ang gulo na ng ating bansa, marami na tayong problema, pero nakikita ng marami po sa ating mga kababayan
ang tensyon dyan sa Senado. Sa halip na pagtuunan ang iba pang mga bagay ay parang dito sa politika nakatutok ngayon. Well, kung wala naman pong ginagawa ang ating Pangulo, hindi naman po bago yun, dahil nga wala naman talaga siyang ginagawa most of the time. Kung sakali naman na meron, kung ang tanong ay kung meron ba siyang direct involvement dito, hindi po nangyayari itong mga bagay-bagay na to on their own. Hindi naman to parang isang makina na will operate on their own. Kinakailangan talaga merong magtitimon. And I think is really on top of the situation. Nga lamang, ang sinasabi kong he is on top of the situation hindi dun sa level ng governance, kundi doon sa level ng politika, na talagang minamanduhan niya yung galaw at takbo ng politika para maprotektahan yung kanyang interest, yung kanyang pangalan at yung mga kaalyado niya, at the expense of course of not being able to govern properly. And it's really a sad state of affairs, that we still have 2 years to endure. Pero wala tayong magagawa. Sabi nga natin, 6 years is a very short time for a good president but a very awfully long time for an incompetent one. And nandun tayo sa nasa awfully long time tayo ngayon itong 6 years na to. Opo. Mensahe na lamang po ninyo, Prof, sa lahat ng ating mga kababayan at sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na sa tingin mo dapat manindigan sa gitna nga ng mga issue na nahaharap po ang ating bansa. Well, dapat po talaga na manindigan tayo rito. Hindi po bago at hindi po biro ang kinakaharap nating mga hamon. Kasabay ng takbo ng politika natin, maaaring sumasabay dito rin at dapat na kita natin yung klase ng kahirapan ng buhay na nararanasan ng ordinaryong mamamayan. So habang ating mga politiko, ang mga matataas na opisyal nalulubog dito sa tinatawag nating political noise, kasabay nito nalulubog din tayo sa matinding kahirapan at sa kawalan ng reforma sa ating kabuhayan. I think the government should also look into this very well so that we will be able to address this situation at magkaroon naman ng kayusan itong ating bansa na sa ngayon talagang mabigat ang ating pinagdaraanan.